Sa previous episode, si Kai ay isang batang lalaki na gumagawa ng pakikipagsapalaran sa loob ng isang dungeon. Ang tanging armas na dala niya ay isang insecticide spray na naging epektibo laban sa mga halimaw sa loob ng dungeon. Kahit ganoon ang kanyang mga armas, lakas loob pa rin siya na balang araw ay magkakaroon siya ng isang set ng mga magagandang armor kaya't patuloy sa grind ang batang si Kai, hanggang sa natagpuan niya ang isang gold slime na naglabas ng isang mystical card na may laman na isang goddess. Ang goddess na ito ay may overpowered na kakayahan at ito'y nagsisilbing alalay ni Kai sa loob ng dungeon, at mas napapabilis nito ang kanilang pagpatay sa mga halimaw. At sa pagpapatuloy, samantala ay hinabol ni Kai ang kanyang team para sa expedition at nalaman na sila pala ay ang mga babaeng nakilala niya ilang araw na ang nakalipas. Kinabukasan ay nanaginip si Haruka tungkol sa kanyang ama na nangakong uuwi ng maaga mula sa trabaho para makasabay silang maghapunan. Punong-puno ng saya, kumaway ang bata kay Captain Katsuragi at nang magising si Haruka ay nakaramdam siya ng kakaiba. Pagkatapos mag-agahan ay nagpaalam siya sa kanyang ina para mag-aral sa bahay ni Yumi at bago magsimulang maglakad, naisip niya kung ano kaya ang ginagawa ni Kai sa mga oras na iyon at marahil ay nagpa-practice ng sayaw tulad ng sinabi nito. Sa totoo lang ay nagsisimula na ang boy sa exploration event, pagkatapos maghintay ng kanilang oras sa pila, nagtipon ang grupo ni Kai sa isang magic circle na kilala bilang transfer gate para mailipat sa ika-6 na palapag ng dungeon. Pagdating sa kanilang destinasyon, huminga ng malalim si Kai dahil pangalawang beses pa lang niyang ginamit ang transfer gate at medyo kinakabahan siya tungkol dito at ganon din ang mga babae, na natatakot rin at may staff ng dungeon na nagturo ng daan papunta sa ika-7 palapag at sinabi na ang event ay tatagal ng mga 3 oras. Bago bumaba sa hagdan, huminto ang grupo sa isang convenience store para bumili ng mga kailangan para sa expedition at pagkatapos lumabas ng tindahan, isinilid ni Kai ang kanyang mga binili sa kanyang backpack pero napansin na kaunti lang ang dala ng mga babae. Sa totoo lang, ang bawat isa sa kanila ay may magic bag na nagpapahintulot na magdala ng 12 ng mga bagay ng walang kahirap-hirap. Sinabi ni Kai na pwede na silang makabili ng apartment sa halaga ng mga bag na iyon at sinagot ng mga babae na binili iyon ng kanilang ama. Mula sa mayayamang pamilya ay madali nilang na-equip ang kanilang mga sarili ng mga high-end na gamit. Samantalang si Kai ay kailangang pumatay ng ilang mga slimes para lang makapag-ipon ng barya at nagkomento si Miko na ang armor ni Kai ay parang pangalawang balat lang, kaya't sinaway siya ni Hakari sa pagsabi ng kung ano-ano nang walang filter. Di nagtagal ay hinugot ni Eri ang isang bagay mula sa kanyang bag at inanunsyo na oras na para bumaba sa ika-7 palapag. Pagdating doon ay tinanong ni Kai kung anong klase ng mga monster ang lumalabas sa lugar na iyon at sinagot ni Miko na karamihan ay mga golem. Sinabi ni Kai na nagawa ng babae ang kanyang takdang aralin at naniwala siyang ito ang pangunahing estratehiya para sa laro. Sumang-ayon si Keido kahit hindi niya ito nakikita bilang laro at bigla silang nakarinig ng mga ingay sa dungeon at nag-alerto, iniisip na mga golems iyon. Pero nang lumapit ang mga anino ay nakita nilang 4 na dungeon guardians iyon, mga staff na responsable sa proteksyon sa paglilinis at pagpapanatili ng kuweba. At napakabait sa mga adventurers sa expeditions at malaking respeto ang ibinigay ni Haruko sa mga profesional na ito at sa serbisyong kanilang ibinibigay. Dahil sa sandaling pahinga, sinamantala ni Kai ang pagkakataon para mas makilala ang kanyang mga kasamahan at binanggit niya na siya ay nasa level 16 at tinanong si Ari tungkol sa kanyang level, at sinagot nitong siya ay nasa level 18. Si Miko ay nasa level 15 tulad ni Hiko kaso ang mas batang babae ay may 75 na MP points na doble ng kay Kai na ikinagulat niya, at natigil ang kanilang usapan nang ang mga bato sa kuweba ay lumutang upang bumuo ng katawan ng isang stone golem. Pinangunahan ni Eri ang grupo at pumwesto sa harapan, hiniling kay Haruko na maghanda ng spells at kay Miko na protektahan ang spellcaster at para maisama si Kai sa estratehiya na medyo nahihiya dahil bago lang siya sa grupo na matagal nang magkasama. Hiniling ng leader na protektahan niya ito. Pagkatapos ay sumugod si Eri sa golem at gamit ang kanyang bilis upang maiwasan ang mga atake ng halimaw, pagkatapos paikutan ang golem upang maghanap ng pagkakataong umatake at ilang beses na inasinta ng mandirigma ang halimaw, kaso hindi sapat ang lakas ng kanyang mga atake. Pagkatapos ng ilang hindi matagumpay na pagtatangka, sa wakas ay naayos ni Eri ang kanyang sandata at nagawa ang final blow na nagtapos sa laban at napahanga si Keido sa kanyang nakita habang ipinakita ng mga kaibigan ang kanilang pagmalaki sa kanilang leader.
Gayunpaman ay tila hindi pa natatapos ang mga problema nang lumitaw ang isa pang kaaway sa harap ng grupo. Sa pagkakataong ito ay isang bronze golem ang humamon sa kanila at alam ni Eri na mas malakas ang kalaban kaysa sa nauna kaya iniutos niya kay Hiko na maghanda ng kanyang spell. Pagkatapos mabigkas ang tamang mga salita, nagawa ng bata na magbitaw ng earthwave magic na nagpapalambot sa mabatong ibabaw ng dungeon tulad ng tubig na umaaligid sa golem. Ginamit ni Miko ang kanyang snatch card at isang maliit na hayop na may kakayahang umatake ng napakabilis na halos imposible para sa mabagal na halimaw na tamaan ito. Pagkatapos ng pagtakbo sa likod ng golem, ginamit ni Snatch ang isang abilidad na nakasakit sa halimaw at pinapabagal ito at sumunod na umatake si Hakari gamit ang Fire Ray, na nagpahanga kay Kai sa kung ano ang kayang gawin ng 75 na MP points. Sa wakas ng sugatan na ang Bronze Golem, inatake ito ni Eri gamit ang kanyang Naginata at tinapos ang laban at di pa natatapos ang banta nang lumapit naman ang isang Iron Golem. Gumamit si Kai ng kanyang crossbow pero masyadong matigas ang katawan ng halimaw para matusok ng ganoong bagay. Pinili ng golem si Hakari bilang unang target kaya't humarap si Somo para protektahan ang kanyang kaibigan. Kahit na mukhang hindi ito gaanong makakatulong at gayunpaman ay umatake si Eri at naitaboy ang braso ng halimaw gamit ang kanyang sandata na nag-iwas sa trahedya. Pagkatapos ay tumalon ang leader sa kalaban at inatake ang ulo nito na kahit na hindi kayang mabutas ng kanyang Naginata ang armor ng halimaw, ginamit ni Hakari ang kanyang Fire Ray para subukan na mabutas ang armor pero muli ay maliit lang ang epekto ng atake. Ginamit ni Miko ang Snatch upang ulitin ang parehong estratehiya laban sa Bronze Golem kaso hindi tinamaan ang Iron Golem nang umatake mula sa likod ang hayop. Dahil dito ay wala nang ibang pagpipilian si Kai kundi gamitin sina Silly at Lucille. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang mga cards at sa oras na iyon ay nahulog niya ang Magic Sword Ballard, na ayon sa kanyang research sa internet ay kayang magdulot ng malaking pinsala sa bawat atake. Totoo man o hindi ay sinubukan niyang gamitin ito at bago gamitin ang kanyang cards, may hawak siyang balder at inisip niyang matalo ang kanyang kalaban sa isang strike at umaasa siyang magtagumpay ito. Para magtagumpay ang kanyang estratehiya ay hiniling niya kay Hakari na gamitin ang kanyang earthwave na ginawa naman nito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Eri na patuloy na abalahin ang golem. Nang magawa ito ay pumunta siya sa likod ng Iron Golem at tinusok ito gamit ang Magic Sword na nagresulta sa pagkatalo ng kalaban at simula noon, tiningnan ni Kaido si Bowser nang may ibang pagtingin matapos ang kanyang malaking nagawa. Pagkatapos ay nagtipon ang grupo para sa tsaa at hindi mapigilan ng mga babae na banggitin ang kahangahangang bagay na hawak ng bata. Bukod dito ay sinabi ni Miko na nagustuhan ni Snatch ang bata at nagulat siya dito lalo na't hindi pa siya nakakita ng carbuncle noon. At ito ay dahil ang mga servants ay hindi ni-record ng mga kamera sa dungeon ayon sa master ni Snatch. Hindi ito alam ni Kai, pero ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi pa siya nakakakita ng ganito o bakit walang staff ang nagtatanong tungkol kina Silly at Lucille. Tinanong niya kung silang tatlo lang ba ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ni Snatch, pero dahil binili ni Miko ang card sa isang auction at nirehistro ito sa guild at ito ay alam na ng lahat. Binago ang paksa. Kinausap na ni Eri ang mga babae at inimbitahan si Kai na sumali sa team dahil plano nilang makarating sa ika-11 palapag kung saan matatagpuan ang pangalawang transfer gate. Dahil may transfer gate tuwing ika-5 palapag ay nagpasalamat si Kai sa imbitasyon pero hindi siya naniniwalang makakatulong siya ng malaki sa grupo. Sa kanyang isip ay isa lang siyang ordinaryong tao na paminsan-minsan lang mag-adventure at sa kabilang banda, hindi nakikita ng mga babae ang mali dito at sinisigurado pa nilang mas magiging ligtas sila kung kasama siya. Habang hindi pa makapagdesisyon si Kai ay tinanong ni Eri kung may iba pa siyang kasamang grupo. Sinabi niyang hindi eksaktong mga tao ay natatakot siyang pag-usapan ito at magmukhang baliw na naglalakad kasama ang dalawang maliit na babae. Iniisip pa lang ito ay naririnig na niya ang sirena sa kanyang ulo. Kaya humingi siya ng oras para mag-isip at nangakong babalik na may sagot kapag nakapagdesisyon na. Pagkatapos ng event ay bumalik si Kaido sa kanyang mga regular na expeditions kasama sina Silly at Lucille at malinaw na masama ang loob ng dalawa. Nalaman kasi nilang inimbitahan si Kai sa grupo ng ibang mga babae na parang naitsapwera sila. Tinatanong ng demonyo kung bakit patuloy siyang tinatawag na Lucille samantalang may cute na palayaw si Silly. Nahihiya ang bata at sinubukan na mag-isip ng palayaw para sa kanya, nagsisimula sa palayaw na Lua Van Eri hanggang sa makarating sa Luz.
Nahanap ng maliit na demonyo ang lahat ng mungkahi na lubhang hindi kaaya-aya kaso dahil wala siyang masyadong pagpipilian, napilitan siyang tanggapin ang palayaw na luz at pagkatapos maayos ang bagay na ito, si Kaido ay magpapaliwanag na sana tungkol sa pagbuo ng grupo kaso naunahan siya ng dalawa niyang alagad na hindi pinapansin ang kanilang master. Kinabukasan ay sumama si Kai sa kanyang karaniwang paglalakad kasama ang babae papunta sa eskwelahan. Tinanong ng kanyang kaibigan kung ginugol niya ang weekend sa pag-eensayo ng mga dance moves o pag-eehersisyo kaya nagsisinungaling siya na ginawa niya pareho, sinamantala ni Katsuragi ang pagkakataon at inimbitahan siya sa susunod na weekend. Nahihiya si Kai pero nilinaw ni Haruka na mamili lang sila kaya't nabawasan ang kanyang kaba. Sa unahan ay nakita ni Katsu ang kaibigang si Yuma at lumapit sa kanya at ganoon din sina Shinji at Hato na lumitaw sa likuran ni Kai na parang spectators, na gustong malaman ang tungkol sa lakad kasama ang babae. Ipinagtanggol ni Kaido na hindi iyon isang date at sasama lang siya sa pamimili ng kanyang kaibigan, kaya't pinatong ng dalawa ang kanilang mga kamay sa balikat ng kasama na tila nais sabihin na walang alam na parang mga inosente at binago ang paksa. Gusto nilang malaman kung paano naganap ang event at nang malamang nakipagkita si Kai sa tatlong babae, nagsimula silang mag-isip na maaaring mas interesante ang dungeon talk kaysa inaakala nila. Kaya't isinasaalang-alang nilang bumalik sa pag-explore at makalipas ang ilang araw, sa napagkasundoan na lakad ay naghihintay si Kai kay Katsu sa harap ng kanilang bahay at sinamahan siya papunta sa subway station. Sa isang malaking screen ay ipinakita ang isang eksena mula sa The Dan Brothers. Nakatuon ang buong atensyon ni Kai sa palabas sa screen kaya't nagkomento ang kanyang kaibigan na talagang mahilig siya sa dungeon stuff, pero sana ay makalimutan muna niya ito ngayon at nakita ni Kai na wala namang problema kaya pumayag siya at nagpunta silang dalawa sa palengke para mamili. Nagkomento si Haruka na matagal na simula nang huli silang lumabas na magkasama dahil noong bata pa sila, dinala sila ng kanyang ama na si Captain Katsuragi sa iba't ibang lugar tulad ng beach, sinehan at camping. Habang pinag-uusapan nila ito ay nasa sabik ang babae sa pag-iisip na makakapanood silang muli ng pelikula. Pagkaraan ng kaunting sandali ay sinusubukan ni Haruka ang ilang damit sa isang tindahan at hinihingi ang opinyon ni Kai, na palaging sumasagot ng parehong paraan at sinasabi na maganda siya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang parke upang mag-enjoy sa araw sa ilalim ng sariwang hangin. Inuunat ni Katsu ang kanyang mga braso pataas na parang isang eksena sa isang painting at nagkomento ang babae na maganda ang isang asong naglalakad sa parke at sumang-ayon si Kai, pero hindi naman talaga niya nakita ang aso. Para mas mag-enjoy sa lakad ay nag-rent sila ng bangka para mag-row sa ilog at nagkomento si Katsu na kahanga-hanga ang mga isda. Sumang-ayon si Kai pero hindi rin naman niya nakita ang mga isda at sa kaibuturan ay alam niyang parang date ito. Pero iniiling niya ang ulo para alisin ang kaisipang iyon dahil hindi siya naniniwalang inimbitahan siya nito na lumabas. Samantalang nagkomento si Haruka na mas fit ang kanyang kaibigan dahil sa gym at pagsasayaw, at sumang-ayon naman ang walang hiya at mamaya ay nag-share sila ng milkshake at pati ng ice cream, nagpapalitan upang tikman ang isa't isa. Sa pagbalik pauwi, nahumaling na naman si Kai sa isang Dan Brothers ad sa istasyon habang nakita ni Katsu ang isang ina kasama ang kanyang maliit na anak na babae. Hiniling na pumunta sila sa isang lugar bago umuwi at dumating silang dalawa sa pintuan ng construction site ng dungeon kung saan naroon ang kanyang ama sa ilalim ng lupa. Nang araw na iyon, nangako siyang maghapunan kasama ang kanyang anak pero hindi na bumalik at kaya't hindi maintindihan ni Haruka kung bakit nilalagay sa panganib ang sarili ng mga tao sa dungeon. Sinabi ito ng babae at tinawag si Kai para umalis at naisip niya na nauunawaan niya ang alalahanin ng kanyang kaibigan, pero ang pangarap niya ay sundan ang mga landas ni Captain Katsuragi. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.